Kalmado lang yung ilog. Dun sa port ng Linaw, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. Dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan, kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin, baito, si Joros nakasakay na sa likod ni Ains. Napulikan si Ains. Tinulak ni Joros si Ains sa ilalim ng tubig para si Joros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marami kasi sa lumangon. Bumalik siya ulit sa kabila. Dinalaman ng agos. Napunta siya sa may Linaw. Linangoy ulit eh. Pero kung siya sa mismo nawala, hindi na nakita. Yung team po natin immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River, ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Joros. Kaya nagbayanihan ng lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers, ng mga taga-Region 6 na mga taga-Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Ang ikalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Joros. May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron ditong kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Joros, di umano may nakatirang kakatwang nilalang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan, parang may kaharian. Katunayan, hindi raw si Joros ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay ng bangka. Medyo kumailalim. Doon sa may sinasabing may bato dyan na kung saan ang tubig ay umiikot dyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog, ang lolo ni Ivan, na di umano personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niyo yung sirena umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa sirena na yon. Di umano, dinala pangaraw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisi sa ilalim, binubuksan siya doon, tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. Si Joros na doon sa baba. Parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang ace of flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si Jay Costura, nagtungo ng Aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Yung search namin, wala kami nakita eh. Nitong Biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang usod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Joros. May napansin po kami na curve doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang din video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatwang nilalang. Titigang mabuti. Ano ito? Ang babae, mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig.
Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niyaan nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga foul play daw. Okay, 55, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. Sa aming pagbabalik. Ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Nalibutan talaga ako. Marami ditong mga albularyo. Pinakita ko, yung isa lang yung sagot nila. Ataw daw or Serena. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog, pati na ang mga diver na sumisid ng search and rescue operation, bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig. Nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO. Yung area po na yun, sa ibabaw kasi merong medyo bundok na side, yun po ay nagre-reflect doon sa tubig. That's why pag pinang-combine mo po yun lahat, parang makikita mo talaga yung hugis mala Serena. Lahat ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng nakikita natin, pinapaniwalaan natin na mystery. So, umahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya, ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victims, hindi talaga siya marunong lumangoy. Bigyan namin si Joros na wag nang sumama. Pinilit na sumama sa amin. Itong Biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, 54, guys! Yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi siya kuwita na talaga malalim. Hindi, sabi nila mayroong ito. Kaya maganda yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng Aring, nalinis natin yung area, pero wala tayong makita na katawan ng victims. probably mayroong mga structure na umipit sa kanya, yung katawan niya nabaon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi ang Aklan River, ma'am, diretsyo ng tubig yan, papuntang Sibuyansi. Samantala, ang taong bayan ay tinitignan din na bagong anggulo sa pagkawala ni Joros. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago mo. Tapos pinalabas daw namin nilunod. Wala kami ginawang ganun namin dito. Kaya ma'am, at barkada naman namin. Classmate pa namin. Hindi naman namin kayang patayin si Joros. Hindi naman akong naniniwala doon. Para yung isang kasama kasi nila, no? Anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation, we found out na wala namang foul play. Yung mga speculations lumalabas po sa social media, wala po yung basis. Refer na lang po sa pagpo-post ng mga malicious na wala pong batayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosdel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Joros, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. Umuwi na siya. Ano lang yung pinagdadasal na makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bangkay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Ano lang. Maraming salamat po sa MOP